Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the written competitive examination for lateral entry program for technical officers here at the PNP Transformation Oval, PNP headquarters. Joining us via Facebook Live are the other directors of the different national support units or technical units with quota for lateral entry program. To begin, may we call on Police Captain Pastor Jonas A. Luzano, OIC ADMO Chaplain Service, to render the invocation. In the silence of our hearts, let us recognize the presence of the Lord in our midst and pray for His blessings. Let us pray. Most gracious and loving God, giver of life and strength, we adore your immeasurable goodness and we acknowledge your omnipresence and glorify your infinite reign. We thank you, loving God, for all the blessings you have given to us, despite of so many challenges around us brought by this pandemic, COVID-19. Lord, continue to be with us and guide us as we gather today for this written competitive examination for lateral entry program for technical officers. We seek your blessings for all of us and grant us your wisdom so that all our examinees will answer the exam correctly and according to your divine plan. Lord, we ask you for discernment. Give us wisdom and insight. Allow us to operate in your divine will. And we acknowledge and we thank you that you direct our steps and order our activity today by your Spirit. Bless all of us here and help us to be a blessing to the people around us and help us to be a beacon of light, hope, and encouragement. Lord, empower all of us for the betterment of the service in the glory of your heavenly kingdom. All this we ask in your mighty name. Amen and amen. Amen. May we request everybody and our senior officers to please take your seats, sirs, ma'ams. May we request our candidates to please sit down also. Thank you. At this juncture, may we request Police Major General Rolando J. Hinanay, the Director for Personnel and Records Management and Vice Chairman, Lateral Entry Board, to deliver the welcome remarks. To our beloved Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo T. Eliazar, sir. Police Lieutenant General Jonardo B. Carlos, sir, our TCDS. Members of the Lateral Entry Board, or LEB, who are currently monitoring the program through Facebook live streaming. Directors of different NSUs or technical units or special members of LAB, Mr. Fred De La Rosa, our NAPOLCOM representative, who will witness the lateral entry program activity today, Police Colonel Attorney Maria Leonora C. Camarao, the Director of the PNP Recruitment and Selection Service or PRSS, Senior PCOs present, candidates for lateral entry technical officers from different technical units who will be taking the written competitive examination or WCE, other PCOs, PNCOs, NUP present today. Ladies and gentlemen, a very warm and pleasant morning to all. We are once again gathered today in the continuous pursuit of better, improved, and innovative police service. In today's WCE,
for lateral entry candidates from technical units, the PNP Recruitment and Selection Service, or PRSS, has prepared to you another innovations in line with the Chief PNP's priority program on Intensified Cleanliness Program, or ICP. The ICP, which aims to align the PNP's programs and trust, includes improvement in recruitment as part of the principles anchored on the broken windows policy, which is basically states that small problems must be immediately addressed to prevent from getting worse and correcting minor and small problems in the service. So aside from the introduction of a quick response or QR code in the recruitment process for patrolman, patrolwoman to ensure that those who will enter the service are picked based solely on their qualifications, same will be used in today's WCE of candidates for lateral entry technical officers. Your WCE today is web-based or online, time-bound, and not the usual pen and paper test. As you will be using a tablet, as you register, you will be given username and password in order for you to be able to take the examination using your valid licenses based on your profession as your competency, which is also the same reason that initially qualify you as candidates for the position you are applying for in the different technical units. The nameless, faceless recruitment program will be applied as you will be given QR codes, which will serve as your identification in lieu of your name throughout the recruitment process. This is in line with the desire of the Chief PNP to eliminate the Padrino system. Hence, I wish you good luck. If I may quote the PRS slogan, magtiwala sa Diyos, kakayahan at sistema. With that, it is an honor to welcome you all in this WCE for Lateral Entry Program. Welcome all, magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much, sir, for that very warm welcome. And now, we are privileged to hear the message of the Chief Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo T. Eliazar. Thank you. Please be seated. To our TCDS, Police Lieutenant General Jonard Carlos, palakpakan natin. To our DPRM, Police Major General RJ Hinanay, palakpakan natin. We have here with us other senior officers, the Director of Crime Laboratory Service, Police Brigadier General Pax Munoz, palakpakan natin. The Director of ITMS, Police Brigadier General Dan Mayoni. Director of Engineering Service, Police Brigadier General Mate Batellano. Yan ang sabulat sa pool, bati na talaga pagkakaano ko eh. Hayaan mo na, hanggang mag-retire akong bati na lang. Yan naman talaga, diyan ka nakilala. Noong pa man, kasama ko na sa DL. Also, my Senior Executive Assistant, soon to be Police Brigadier General Gregory Bognagval. Would like to acknowledge also, mas malakas na palakpak, Planning Officer of NAPOLCOM, Mr. Frederick De La Rosa. Palakpakan po natin. Other senior officers present, well, the Director of PNP Recruitment and Selection Service, napaka-busy for the past months. Palakpakan natin, Police Colonel Atty. Nora Camarao. Sa iba pa mga senior officers, other officers present here, the applicants for this lateral entry, other civilian applicants, ladies and gentlemen, those who are joining online, these are other applicants who will be having their written comprehensive exam on the next batches.
So, but just the same, they are here with us for this ceremony and for my guidance. Ladies and gentlemen, magandang umaga sa ating lahat. Okay. Ang exam natin is alas 9. But I was invited by Atty. Camarao to speak to you 8 o'clock. So, I have 45 minutes para magsalita sa inyo. Well, unang-una, ako'y nagagalak sa dami ng mga aplikante para sa ating mga lateral entry positions. Alam nyo, ang PNP natin, we are almost 219,000. Papalit-palit yan eh. Naging 220, 219, depende because of attrition, pero tuloy-tuloy ang ating recruitment. At makikita natin more than ever, even the SONA yesterday, kung paano binigyan ng importansya ng ating Pangulo, ang ating PNP, and of course kasama ang AFP sa ating gampanin. For several times, he mentioned the PNP, ang mga naitulong niya, ang kanyang accomplishment. At the same time, binanggit din niya ang kanyang mga programa kung paano tayo mas lalong matutulungan pa in term of equipage, pati na rin itong ating legal support na gustong meron ng batas para dun sa mga pulis natin na nagkakaroon ng kaso because of harassment cases, pati na rin sa ating inaayos na retirement benefits. Lahat na mga ito ay ibinibigay ng ating Pangulo. Pero sinasabi pa rin niya ang mga kahinaan ng ating kapulisan, ang korupsyon, ang mga kasama natin involved sa droga, at iba pa na mga bagay na nagiging sanhi kung bakit hanggang ngayon hindi natin makuha ang buong pagtitiwala ng ating mga kababayan. During this administration, we were given the best of the benefits and privilege na hindi natin maiisip o ako with more than 38 years in the service. Nadoble ang sweldo, na alam naman natin na ang ating bansa ay hindi naman kayamanan, hindi mayamang bansa. At yung magdoble ka ng sweldo for the several hundreds, tens and hundreds, pati na rin ang AFP, pati na rin iba pang mga allied security forces natin, ay talagang napakalaking pera na gugugulin. And tayo ay meron lang isang maliit na pie na pinaghahati-hatian ng ibang departamento. Maapektuhan ng iba, and yet true to the campaign promise of the President, ginawa niya ng paraan yan. Knowing that investing in us, iniisip niya and ina-expect niya nagaganda ang peace and order, and eventually it could be translated to economic development. Meaning to say, nag-invest siya sa atin. Walang kumontra dyan sa ating mga kababayan. Kasi alam niya, tama ang logic niya. Pero binabantayan tayo ng ating mga kababayan. At hindi natin sila masisisi. Kaunting kibot natin, kaunting palpak, talagang binibira tayo. With all the small good deeds that we are doing, na hinahanap ng PNP leadership sa bawat araw para maipakita natin ang tunay na mukha ng PNP sa ating mga kababayan, napakaganda ng recognition ng mga yan. Mga pulis na babae na nagpapa-breastfeed sa sanggol na hindi niya kilala, mga pulis natin na nagpapaanak sa sakyan, sa kalsada, sa mga nangailangan, nagdodonate ng dugo, at napakarami pang iba. Yaan ang tunay na mukha ng PNP. Subalit sa 1, 2, 5 na bugok na pulis na gumagawa ng kalokohan, borado lahat. With the support of our government, dobling sweldo, patuloy na pagbigay ng mga equipment, mga helicopter, capability enhancement program, pinasa sa bababang kapuluan sa Joint Committee on Appropriations and Public Order and Safety, 128 billion pesos for the next 10 years para makumpleto ang mga requirement natin. All of these things sinasabayan pa ng acting mga local chief executive. Pero bakit ganun? Ang dating pa rin natin sa ating mga tao, parang kulang pa, kulang sa tiwala, kulang sa respeto. Kaya nga sinulong natin ang intensified cleanliness policy. Mga programang dati na, naandyan na.
binubuhay lang natin, binibigyan ng importansya. Cleanliness in the offices, cleanliness in the ranks, cleanliness in the community. Cleanliness in the offices, literal na paglilinis ng ating opisina. Ang ating mga kababayan, pag may dudulog sa atin, hindi sa opisina ko yan pupunta, hindi dito. Hindi rin kay RD, hindi rin kay PD, hindi kay DD. Sa mga police station and PCP. Doon pa lang, kung madumi, naglilimahid, anong respeto ang makukuha natin. At ngayon, sa aking pag-iikot nationwide, nakita ko ang pagtugon at nakita ko rin ang feedback ng ating mga taong bayan. Disiplina nagsisimula sa paglilinis ng opisina, nagre-reflect na malinis sa pananamit, malinis sa pag-iisip at malinis sa paglilingkod. Doon lahat nagsisimula. Doable para sa ating lahat. Nagkakahawa-hawa ang kalinisan. Cleanliness in the ranks, ito ngayon ang ating internal cleansing program. In the cleanliness and the community, unuhin ko muna, yan ngayon ang ating programang ating isinusulong. Campaign against illegal drugs, against all forms of criminality, the remnants of insurgency, terrorism, and cybercrime. Mga programang pinalalakas natin, pagbibigay ng dagdag ng resources. But bottom line, kailangan pa rin ang tulong ng ating mga kababayan. Pagtitiwala, respeto para tayo tulungan, gamitin ang isumbong, matulungan tayo to run after criminals and mga bugok nating kasamahan. Cleanliness in the ranks. Ito ngayon ang internal cleansing program natin. Lahat ng ating naging chief PNP had their own battles against police scalawags. Ganon din ang gusto ko. Pero ako, ang gusto kong simulan sa recruitment pa lang. Kasi sa recruitment, diyan nagsisimula ang lahat. Our recruitment, the recruitment process defines the future of our organization. Alam nyo lahat yan. Sa inyo, now, nandito o attending online, the applicants is 2,036 for 1,176 na positions. And out of that, there are 100 civilian. Ang mga pulis na or mga PNCO is 1,936, almost 2,000. Tanungin ko kayo, sino sa inyo, nung kayo ay magpulis, nag-apply, hindi naghanap ng padrino para makatulong at makapasok ng PNP? Naging kultura na ng ating PNP. Iniisip natin, pagpapasok ka ng pulis, kailangan may kakilala ka. Otherwise, baka maislas ka, baka hindi ka matanggap in favor ng mga kakilala. Tingnan nyo ngayon, yun ang sarap ng grandstand. Nameless, faceless recruitment process. Only the best for the PNP and for the Filipino people. When I was the regional director of NCRPO, we were given 300 quota for that recruitment. Ang nag-apply, more than 4,000. Kung pagbabasihan ko ang referral at mga reseta, more than 300, hindi na kailangan mag-recruitment. Makakatipid tayo. I-consolidate na lang yun, tingnan natin kung sino palakasan, sino mas mataas ang nag-refer sa atin. And we don't have to. Kung ang sinasabi nyo, lahat kayo qualified, eh di gano'n lang gawin natin, makakatipid pa tayo. Pinagsimula ng korupsyon. Ang mga ito, sinisimulan ko sa mga pulis natin na bagong recruit. Doon nagsisimula ang lahat. Okay. Ito, it was the text to me last night of Director of IMEG, General Plin Dongbo. Good evening, sir. Please inform that an entrapment operation against Police Master Sergeant Edmond Olobiano de los Reyes of PNP Crime Lab was conducted at Jollibee, Colonel Boni Serrano Avenue Corner, 4th Avenue, Barangay Bagong Lipunan, Quezon City at about 7:30 p.m. today. That was last night. The operation stemmed from the report made by the PNP Crime Laboratory that one of their personnel is victimizing a PNP applicant. Accordingly, he is demanding 6,000 pesos from said applicant in exchange for ensuring that she will be included in the final list who will take oath on July 30, 2021. Arrested person is now in the custody of PNP IMEG for proper documentation. Sir, tarantadong pulis. Hindi pa nadala. May mga tinanggal na tayo.
Meron tayong nakasuhan, and yet may mga malalakas ng loob pa rin. Sinusubukan ng Crime Lab, ang Crime Lab mismo nakipag-coordinate sa IBEG para nahuli natin sila. Dati nang ginagawa, insisting pa rin ginagawa. Para sa inyo, ito para sa atin. Alam ko, gusto natin ang career development, but not to the expense of others, not to the expense of our organization. Galing ako sa PRO 8. Ang report sa akin doon, ang quota nila for applicants for patrolman and patrolman, 1,200. Ang nag-apply, 1,400. So far, because of the recruitment process natin, ang pasado na lang, 400. Itong parameter na to, these are minimum parameters set by NAPOLCOM based on our assessment. Meaning to say, kung wala palang palakasan, kung walang padrino system, talagang maraming hindi papasa. Pero sa nakaraang recruitment process, ang gusto natin, ma-accommodate kasi may quota. Hayan tuloy. Ano nangyari sa ating kapulisan? Simula pa lamang, dahil sa padrino system, corruption na. Papasok ka ng pulis, galing kang probinsya, literal na magbebenta ng kalabaw o baka, para pagdating dito, maghanap ng kakilala at ibigay lahat, isugal lahat ng pera niya para matulungan siyang magpulis. Saka na lang babawi pag pulis na. Pagpasok mo lang, corruption na. Ano ang ini-expect mo along the way, along the line? Kung pasok lang, corruption na, ano ba naman yung ituloy mo na yan? Hindi ko sinasabing lahat ito. Ganito ang nangyari. Neuropsychiatric test, palulusutan pa, ay anak ng baka. Kaya tayo pulis na may nagpapakamatay, pumapatay na walang kabondangan, sariling kamag-anak, minumulis siya. Maaring along the way dyan nila na nakukuha yan. Pero the point is, kung kayang sa simula pa lamang, piliin na yung tama, yan ang dapat natin gawin. I'll be retiring very soon. Pero ito ang gusto kong introduce dito dahil ito nakikita ko na makakaresolba in the long run, in the long term, nung ating solusyon sa atin. Well, para sa ating naandito na, with the 219,000 na naandito na, andyan na ang ating programa. Hindi ko sinasabi na ang mga nandito is produkto ng palakasan, pero sigurado meron yan. But andyan ang ating internal cleansing program. Andyan ang ating preventive approach, ginagawa ng ating chaplain service with the help of other life coaches para ipaliwanag sa ating mga kasamahan na huwag na kayong gumawa ng kalokohan kasi may paglalagyan kayo. Yung hindi susunod doon, matigas ang ulo, nakasuhan, tanggalin sa serbisyo. Hindi kami mangingiming magtanggal ng police serbisyo. Ang dami kong pinipirma ng dismissal order. Pag nakita ko dismiss, pirma agad ako doon. Pag exonerated, yun ang binabasa ko. Pero pag recommended dismissal, automatic pinipirmahan ko yun. Dumaan na yun sa pre-charge investigation eh. Dumaan na sa summary hearing eh. Dumaan na sa mga nag-review lahat. Bakit ko pa pakikialaman yan? Mas alam nila. Ang punto natin dito, through the punitive approach, huwag mangiming tanggalin ang mga bugok na pulis. Ang daming gustong magpulis dahil sa laki ng sweldo ng PNP. At para doon sa mga may tsansa pa, pwede pang isalba. May mga second chance pa, yaan ngayon. Bigyan ng suspension, dalain, reformative. So meron tayong preventive, meron tayong punitive, at meron tayong reformative. Para sa ating nasa loob na. Pero kung yung mapapasok, doon pa lang, ayusin natin habang may pagkakataon pa. If it will take years or decades, para eventually, lahat ang nandito is product ng hindi palakasan at padrino system, so be it. But we have to start now. All of you should understand and appreciate ang ibig kong sabihin sa ating organisasyon. Iniisip dapat natin ang pangkalahatan, hindi lamang ang sarili natin. That's why we introduce the QR code.
Walang mukha, walang pangalan, only their qualification would be the basis for their evaluation. Walang intervention. Ito ang gusto nating gawin. Maraming hindi ito maintindihan. Hindi ko na kaya lang paliwanagan pa sila lahat-lahat. Pero sa prosesong ito ang ginagawa natin sa ating mga patrolman. I talked to DPRM and TCDS na since nakita natin with the 17,000 quota that we have, baka wala pang kalahati ang matatanggap natin. Bakit? Dahil sa minimum requirements, maraming hindi papasa. Di nasa inyo yun. Babaan yung standard kung gusto nyo. Pero yun ang parameter na binigay nyo, yun ang sundin natin. Ayoko may palakasan, ayoko may padrilling system. Kung makuha natin yung 7,000 of 17,000, so be it. Ang kunin natin yung maayos na police. And it is high time for us to strengthen, to enhance, to revisit our intervention, engaging with the academy, engaging with the colleges, even in high schools. Mag-engage tayo sa kanila. Puntahan natin sila para ipaalam na ang PNP is magandang career for the high school students eventually. So that marami tayong maiinganyo na mga college graduate or criminology students na mag-a-apply sa police para mas marami, mas matatalino at yun ang future ng ating organization. Now that we are pursuing at lalo na itong paggamit ng body-worn camera that needs eventually investigative skills at proper in all what we do, ang pulis ba na kailangan natin talagang nag-iisip, sumusunod sa protocol at talagang nag-aaral. Yan ang kailangan natin. Naturingan mga college graduate yung iba, pero for compliance, madali makapasok dahil pwede naman pala na makapasok. Bakit ko sinasabi ito sa kanyo? Kayo ang kadugsong ng ating recruitment process. Dahil kayo, in essence, lateral entry ay ganun din. That is why your process will go through the QR code also. No intervention. Hindi ko makikita kung sino kayo. At ito ay paninindigan natin. Kung merong very brave sa inyo, nagagamit ng kung sino-sino para ito ibahin, mahiya kayo sa sarili nyo. Mahiya kayo sa sarili nyo. Dahil ang gusto natin dito, parehas na oportunidad sa bawat pulis na nandito na. Qualification. At kung kayo naman, at kahit sino pa ang ating mga kaibigan, kung alam natin na hindi ito produkto ng palakasan at only qualified will be accepted, itingin ko naman, we are helping in our organization. I'll be retiring very soon, pero tingin ko, the PNP will embrace this kind of system that we need. Parehas para sa lahat. Kaya lang naman tayo nag-a-attempt ng ganyan, masisi mo ba yung mga retired generals, retired officer natin na maghanap ng kanilang kakilala dito para sa kanilang mga aplikante pagpasok ng pulis o sa kagaya ninyo? Hindi mo masisi. Kasi iniisip nila, ito palakas, kailangan may contact ito Qualified yung bata ko, kaya lang baka matanggal. Hindi mo sila masisi. Masisi mo ba? For example, yung mga taga-health service o yung mga taga-R1 sa region. Mismong RD na nagsasabi, isama mo ito, isingit mo ito. Masisisi mo ba sila? Hindi mo rin sila masisisi. So I appeal to the consciousness, to the rationale, sa inyong kaalaman sa ating mga pulis. Pagtulong-tulungan natin, maging bahagi kayo ng sistemang ating ginagawa para sa ating organisasyon. Minsan nga opisyal na hindi man makagawa ng report, hindi pa siya nahihiya nun. Kung pa PNCO lang standard mo, bakit pa mag-i-insist maging opisyal? Aakit ka sa posisyon, laging iniiwasan mo na pagsalitain ka. Iniiwasan mo na gawa ng report.
iniiwasan mo yung posisyon dahil hindi nahiya ka, dahil in your own, hindi ka qualified doon. This written comprehensive examination is designed. Initially, ito ngayon yung magsasala sa atin. And after that, series of phases, body mass index, agility test, drug test, neuropsychiatric test, interview. May quota tayo. Kung papasa kayo lahat doon, we will select the best among our personnel who are applicants on this one. Meron pa akong mabilis Hindi pa ako, may ilang minutes pa ako. Well, I suppose that others are listening to this one. Kasi ang ayoko dito, yung bang hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko. Nang iniisip nyo, hindi, kaya ko yan. Dahil sa aking padrino. As your Chief PNP, alam niyo yung ating organisasyon have been facing a lot of challenges. At ako bilang hepe nito, nakikita ko yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin at ng ating organisasyon. Napakaraming kontrobersiya. Mula nung una pa man, meron tayong pulis dyan na walang pakundangan, pinatay yung lola, parang manok na binaril na lang. Meron tayong mga pulis na pag-iimbestiga ng kaso, magpapail ng kaso ng hilaw naman. Meron tayong nalalagay sa mga aligasyon ng mga lapses na pumapatay ng mga minor. All of these things. Pagising ko sa umaga, yan aking haharapin. Ang lagi sinasabi ko lang, we are accountable on what we do. Wala tayong dapat na itinatago sa ating trabaho. At hindi natin paninindigan kung meron tayong pagkakamali. At itong pagkakamali nito, let's take that opportunity para itama. Kumuha ng leksyon para hindi na maulit pa. Pero dahil we are sanctioned and we are guided by protocols, mananagot ang nagkamali after due and proper investigation. With all of this in mind, magkakaroon tayo ng pag-iisip ng sense of accountability. Tayo mga pulis, binigyan ng kapangyarihan. Pag naging pulis ka, may badge ka na, automatic may baril ka na. At isipin mo kung may baril ka, hindi man dapat maghawak ka ng baril. Ito'y makakasakit, makakamatay sa sarili mo at sa ibang tao. I could be exaggerating examples or illustrations. Pero nangyayari yun. At yun ang ating iniiwasan. At yun ang gusto nating ayusin sa ating organisasyon. This written examination, pinag-aralang mabuti kung paanong walang intervention. Kumbaga, with the advent of technology, we are using digital, pati yung mga exam ninyo. Hindi namin kayo kilala kung sino kayo. At hindi rin pwede magkopyahan kayo. Parang sa UN standard, di ba? Pag nag-a-apply tayo. So kung sa tingin nyo, hindi kayo pumasa, huwag naman kapal na mukha nyo. Na-insist nyo na kayo ang dapat unahin kaysa doon sa pumasa. Yun naman ang hinihingi ko sa inyo. Professionalism, gawin ang tama. For the technical, we have 163 for the medical doctors, 27 for medical legal doctors natin, 114 lawyers, 75 for chemists, 125 for engineers. We have for information technology officer, 151. Ito mga ito talagang maaari kaunting aplikante. Pero for nurses, 192 positions, applicants is 1,035. We will get the best among you. And that is fair. Dun sa iba na talagang nakita nila itong nameless and faceless recruitment process natin, hindi nyo kailangan kumuha, naghanap ng mga padrino.
At para sa lahat, para sa inyong lahat, this time around, isipin nyo ang kapakanan ng ating organisasyon. And as your Chief PNP, just like what happened sa mga kinasuhan natin, I would do that also within my authority and power. Kung in spite of my message to all of you, you will insist to do otherwise, huwag nyo akong subukan. So with that, I would like to commend and thank those who are instrumental on this activity, the DPRM, particularly PRS. Palakpakan natin sila. Laksan nyo naman ang palapak nyo. To the other units involved in this, ITMS, Crime Lab, Engineering Service, lahat pati ng mga aplikanteng na lahat na pupuntahan dito. Sa inyo, sa health, particularly health service, palakpakan natin ang health service. Ang ating health service, we have realized at nakita natin during this pandemic, sila talaga yung nakita natin na professional, na talagang nakita natin yung pag-angat ng kanilang unit sa tulong sa atin. At nakita natin ngayon ang kanilang contribution na binibigay not only in this pandemic, pero sa ibang mga bagay, particularly in our recruitment and promotion process. Palakpakan natin sila. Sa inyo na mga miyembro ng Philippine National Police, pare-pareho ang gusto natin. Mapagandang organisasyon, ipagmalaki ng ating mga kamag-anak, ng ating pamilya, at natin mismo pag-retire natin. Kaya nga lang, kung anong dat na natin, syempre sasali tayo sa sistema na yon. Yun ang gusto nating ayusin, yung sistema na yon. Kaya hinihingi ko ang tulong ng bawat isa sa inyo. Sa ating mga civilian, and there are 100 civilian who are applying for this position, welcome at least to the PNP in this examination. And if you are qualified, you are most welcome to join the PNP and part of the continuing reform that we are doing in our organization. Hangad natin ng PNP, isang organisasyon na sa pagtulong ng ating Pangulo, ng ating pamahalaan, ay andon ang respeto, ang tiwala ng ating mga kababayan. Only through their trust and confidence, doon natin makukuha ang bukal at buong pusong pagbibigay sa atin ng kanilang kooperasyon, ng kanilang suporta, pagre-report ng mga krimen, pagpa-file ng kaso, pag-witness sa iba't ibang mga kaso. Dito natin makukuha ang kanilang kooperasyon at wholehearted support, which would make us more effective in our job, in our performance. So with that, I would like to thank you for your presence here. I wish you all the luck. Good luck sa examination nyo. Ha? Kung ano ang alam nyo, yun ang ilagay nyo. At kung hanggang doon lang, ipagpasalamat natin sa Panginoong Diyos. Unang-una, mga pulis na kayo. Sumisweldo ng napakalaki. We have realized that during this pandemic, while all others nawalan ng trabaho, nagutom, tayong mga pulis, dahil tayo ay empleyado ng gobyerno, nakakatiyak ng sweldo. Even though some of you were just working at home, kasama sa protocol, merong iba sa inyong malatuba, sumisweldo pa rin. Ipagpasalamat natin yun. Yun ay blessing na ibinigay na sa atin ng Panginoong Diyos. Mahalin natin ang trabaho natin. But if you are qualified, at kayo papasok sa kota at makakapasa sa tamang paraan, na hindi dahil lang sa palakasan, congratulations sa matatanggap na mga ito. The officer corps, which represent just probably 10% or 5% of the whole of our organization, kailangan natin dyan nung talagang piling-pili naman.
para hindi naman yung mga officer natin produkto lang na talagang ipinilit na officer. Ang kailangan natin dyan, hindi lamang pasok sa kota, kung hindi pasado sa qualification. Para sa inyo rin yan. Para dun sa hindi qualified, isipin mo mag-retire ka after 10 years pa, 20 years. Patago-tago ka. Dahil alam ng lahat, hindi ka man qualified na officer, pailag-ilag ka sa trabaho, hindi ka man nakagawa ng report. Pailag-ilag ka sa utos, hindi ka man nakakomply, pero officer ka. Hindi dapat ganon ang attitude ng bawat isa. May kanya-kanya tayong calling, may kanya-kanya tayong pupuntahan, at lahat ito ay naaayon sa ating kwalifikasyon. Again, para kung aeroplanong lalanding, biglang take off na naman. Kasi nakakaisip ng gusto kong bagitin sa inyo. Pero kagaya ng sinabi ko nga, ito na yung pagkakataon ko maiparating ang aking mensahe sa bawat isa sa inyo. Hinihingi ko ang tulong ng bawat isa sa inyo, hindi para sa akin, kung hindi para sa ating organisasyon. May pagmalaki na pagretiro nating lahat, ito ang pulis, nakatulong tayo. Simulan natin hanggang marating natin yung sitwasyon na mas professional, mas disiplinado, mas competent na police force. At ito ang pagkakataon natin. For all you know, no choice naman tayo dahil sa sistema na pinag-aralan at i-implement natin itong QR code system. Muli, maraming salamat sa inyo. Good luck at pagpalain tayo ng Panginoong May Kapal. Salamat. Thank you very much, sir, for that very moving and motivating message. Ladies and gentlemen, once again, a round of applause to our Chief PNP, Police General Guillermo Lorenzo T. Elizar. Socrates, the great philosopher, once said, "The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new." That concludes our ceremony this morning. Once again, a pleasant good morning to all and good luck to all our candidates for the upcoming WCE, which will start in a short while. Thank you very much and keep safe, everybody.